Meron na naman po tayong panibagong balita tungkol dito kay Pi Network. At kung isa po kayo sa mga sumusubaybay sa cryptocurrency na ito, siguradong dapat kayong makinig. Matagal nang naghihintay ang maraming Pi holders sa paglipat ng kanilang tokens sa mainnet. Pero pansamantala po itong naantala. Ngayon ay may opisyal na announcement na nagpatunay na muling ipagpapatuloy ang migration process. Kasabay nito ay may lumalabas na bullish indicators na maaaring magpataas ng presyo ni Picoin ng hanggang 45% bago po sumapit ang sunod na buwan ng Abril or April. Pero paano po ito mangyayari? Ano po ang naging problema sa verification process? At ano po ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pi Network users dito sa Pilipinas? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa katanungan kung bakit naantala ang migration process ng Pi Coins. Ayan. Ayon po sa blog post ng Pi Network, isa po sa mga dahilan kung bakit natigil ang mainnet migration ay ang pagbabago sa paraan ng account verification. Dati ay gumagamit po sila ng phone number based verification, pero nagkaroon po ito ng maraming problema. Tulad po ng mga regulasyon sa telecommunication na nagiging hadlang sa mabilis na verification. Mahal at hindi po maasahang serbisyo sa iba't ibang bansa at iba-ibang patakaran ng mobile carriers na nagdulot ng pagkaantala sa proseso. Kaya yan po yung mga karaniwang problema. Dahil dito ay nagpasya po ang Pi Network team na lumipat sa email-based verification. Sa ganitong paraan ay mas magiging mabilis at mas ligtas ang proseso ng pag-verify ng accounts. Ngayon, matapos po ang ilang linggong testing, handang-handa na po ang Pi Network na ipagpatuloy ang migration process. Ito po ay isang malaking hakbang patungo sa ganap na paggamit ng Pi Coins sa mainnet, kung saan maaari na itong ipalit sa iba pang mga cryptocurrencies o magamit sa iba't ibang transaction. Ngayon ay ano po ang epekto ng email verification sa seguridad ng Pi Network? Ayan. Sa bagong update na ito ay mas pinalakas po ng Pi Network ang security sa kanilang platform sa pamamagitan po ng email-based two-factor authentication or 2FA. Ibig sabihin ay hindi lamang po basta email ang gagamitin, kundi may dagdag pang liveness check o biometric authentication sa hinaharap. Ngunit meron pong isang malaking hamon dito. Hindi pa lahat ng users ay may naitalang email sa kanilang Pi accounts. Kaya mahalaga pong tiyakin na updated ang ating email address para hindi po magkaroon ng problema sa verification at saka migration process. Sa madaling salita, ito po ay isang positibong hakbang para sa mas ligtas at mas efficient na Pi Network. Ayan. Ngayon ay bakit naman po inaasahang tataas ang presyo ni Picoin? Ayan. Bukod po sa pag-resume ng migration process ay ang isang dahilan kung bakit lumalakas po ang bullish sentiment dito kay Picoin ay may mga technical indicators sa market. Sa kasalukuyan, ang presyo po ni Picoin ay nasa 0.8020. Ngunit ayon po sa mga chart analysis, mayroong tinatawag na falling broadening wedge pattern. Ayan po, nakikita natin dito sa chart. Ayan, isang falling broadening wedge pattern. Ayan, lumuluwang po yung sa dulo. Ayan po kapag broadening. Ngayon ay ano po ang ibig sabihin nito? Karaniwan ay kapag lumilitaw ang ganitong pattern sa isang cryptocurrency chart, may mataas po na posibilidad na magkaroon ng breakout o pagtaas ng presyo. Kapag nangyari ito, maaaring umabot po ang presyo ng Picoin sa $1.19 na katumbas ng 45% increase. Bukod pa rito ay may iba pang mga bullish indicators tulad po ng green volume histogram bars. Ibig sabihin, marami pong investors ang bumibili habang mababa pa ang presyo.
At nandito na rin yung RSI or Relative Strength Index na mas mababa sa 40. Nangangahulugan na nasa near oversold condition ang Picoin, kaya mataas po ang posibilidad na mag-rebound ito. At ang isa pang indicator dito ay ang tinatawag na directional index na tumuturo sa south. Yan, ipinapakita nito na humihina na po ang bearish trend at may posibilidad na lumakas ang bullish momentum. Sa madaling salita ay meron pong mas malakas na tsansa na tumaas ang presyo ng Picoin sa susunod na mga linggo. Lalo na't marami pong traders at investors ang nagiging positibo tungkol dito. At ayan, bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito. Para po sa mga Picoin holders, malaking balita ito dahil maraming nag-aabang kung kailan po nila magagamit o may papalit ang kanilang Picoins. Kung ikaw po ay isang matagal nang nagmimina ng Picoin, ito na po ang pagkakataon mong masaksihan ang tunay na halaga ng iyong naipon na Picoins. Na meron po tayong ilan na maaring maging posibleng epekto nito para sa atin. Una ay syempre kung magtutuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng Picoin, maaring mas malaki po ang value ng ating Pi holdings. Pangalawa, dahil may positibong market sentiment, maraming tao ang maaring magsimulang mag-invest dito kay Picoin. At ang pangatlo, habang lumalakas po ang ecosystem ng Pi Network, maaring lumawak ang mga paraan kung paano po natin magagamit ang Picoins tulad ng pagbili ng produkto o serbisyo. Sa kabuuan, positibong balita ito para sa Pi Network at sa mga holders nito. Ang pagpapatuloy po ng mainnet migration ay isang mahalagang hakbang tungo sa mass adoption ng Picoin. Ang bagong verification process ay nagpapakita rin na seryoso ang team sa pagpapabuti ng security ng kanilang ecosystem. Gayunpaman ay dapat pa rin po tayong maging maingat at realistic. Bagamat may bullish indicators, wala pa rin garantiya na tataas nga ng tuloy-tuloy ang presyo ng Picoin. Mahalaga po na huwag sumugal ng hindi pinag-aralan ang market. Kung iniisip mong mag-invest or mag-trade, siguraduhin mong naiintindihan mo ang mga risk na kasama nito. At sa uli ay exciting pa rin ang hinaharap ng Pi Network. Kung mapapanatili po nila ang momentum na ito at patuloy na mapapabuti ang kanilang platform, maaaring mas lumawak pa ang gamit ng Picoin sa crypto space. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.